Hindi ito ang kanyang amoy. Ito ang unang pumasok sa isip ni Eliana habang hawak ang puting polo ni Marco. Mamahalin ang tela, perpekto ang pagkakaplansa, at nakaburda sa may dibdib ang logo ng kanilang kumpanya, ang Stellar Innovations. Isang simbolo ng lahat ng kanilang pinaghirapan. Ngunit may isang bagay na mali. Sa may kwelyo, isang maliit, ngunit hindi maikakailang bakas. Isang bahid ng kolorete, kulay dugo ng rosas. Napasinghap si Eliana, hindi ito ang kulay na ginagamit niya. Masyadong matingkad, masyadong mapangahas, at ang amoy. Isang halimuyak ng bulaklak na hindi niya kilala, na tila kumakapit sa tela. Isang multo ng ibang babae sa loob ng kanilang tahanan. Isang matalim na kirot ang biglang kumirot sa kanyang dibdib. 10 taon. Sa susunod na linggo, 10 taon na silang kasal ni Marco. 10 taon ng pagmamahal, pagtitiwala, at pagbuo ng isang buhay na kinaiinggitan ng marami. Napatingin siya sa kanilang wedding portrait na nakapatong sa ibabaw ng aparador. Ang ngiti nila, totoo at puno ng pangarap. Ang mga mata ni Marco, nangungusap ng pagsinta. Posible kayang ang lahat ng yun ay isang, Ellie, nandito na ako. Isang masiglang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Agad niyang tiniklop ang polo, na itago ang mantsa sa paningin, at ipinatong sa ibabaw ng kama, na para bang isa itong ebidensya ng isang krimen. Bumukas ang pinto ng kanilang silid, at pumasok si Isabel, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo, na may dalang 2 tasa ng kape. Sorry, natagalan ako sa lobby. Alam mo na, ang daming chismis sa baba, sabi nito na may kasamang tawa. Si Isa, ang kanyang kanlungan, ang taong alam ang lahat ng sekreto niya. Okay ka lang sis? Para kang nakakita ng multo. Puna ni Isa, habang inilalapag ang kape sa bedside table. Pilit nang ngumiti si Eliana. Hindi, okay lang ako. Medyo napagod lang siguro sa trabaho. Ngunit hindi nakaligtas sa mga mata ni Isa ang nakatuping polo sa kama. Inaayos mo na ba ang isusuot ni Sir Marco para sa anniversary niyo? Ay 10 years na pala. Ang bilis ng panahon. Hindi na napigilan ni Eliana ang sarili. May bahagi sa kanya na gustong marinig na mali siya, na nag-overthink lang siya. Kinuha niya ang polo, dahan-dahang ibinuklat, at itinuro ang bakas. Isa, ano sa tingin mo ito? Tinitigan ito ni Isa, at sa isang saglit, nakita ni Eliana ang pagbabago sa ekspresyon nito. Isang kislap ng gulat, o marahil ay takot. Ngunit kasing bilis din itong nawala, napalitan ng isang mapaglarong ng ngiti. Ano ka ba naman, Ellie? Sabi ni Isa sabay tawa ng marahan. Lipstick lang yan. Pero hindi sa akin yan, Isa. Hinawakan ni Isa ang kanyang balikat. Isang pamilyar na kilos na laging nagpapagaan ng kanyang loob. Hey nako, baka naman nasagi lang yan sa kung anong party na pinuntahan niya. Alam mo naman ang business, maraming social gatherings, o baka isang overly friendly na kliyente. Huwag mong masyadong isipin. Kilala mo si Marco. Hinding-hindi niya gagawin yon sa'yo. Tama. Si Marco. Ang Marco na mahal niya. Hinding-hindi siya sasaktan nito. Nakahinga ng maluwag si Eliana. Marahil ay tama si Isa. Marahil ay paranoid lang siya. Salamat, Isa. Siguro nga, sabi niya. Pilit nang ngumingiti. Siyempre. Ngayon kalimutan mo na yan. At tulungan mo akong piliin ang isusuot mo para sa date niyo mamaya. Dapat ikaw ang pinakamagandang babae sa paningin din niya. Naging abala sila sa pagpili ng damit, sa pagkwekwentuhan tungkol sa trabaho, at sa mga plano para sa darating na anibersaryo. Pansamantalang nalimutan ni Eliana ang pulang mantsa, itinulak niya ito sa isang sulok ng kanyang isipan. Kinagabihan, umuwi si Marco na may dalang isang bouquet ng mga paboritong bulaklak ni Eliana at isang maliit na velvet box para sa pinakamagandang asawa sa buong mundo, sabi niya, kasabay ng isang malambing na halik sa kanyang mga labi.
Happy pre-anniversary, my love. Binuksan ni Eliana ang kahon. Isang kumikinang na diamond necklace. Ang ganda nito. Ang perpekto ng lahat. Nawala na ang lahat ng pagdududa sa kanyang isipan. Marco, ang ganda. Wala yan kumpara sa ganda mo. Bulong ni Marco. Kamusta ang araw mo? Okay naman. Medyo busy lang sa Phoenix Project. Galingan mo. Alam kong kaya mo yan. Ikaw pa ba? Sabi ni Marco habang yakap siya mula sa likod. Sorry pala kung medyo late ako. Nagkaroon kasi ng marathon meeting kasama ang mga investors. Sobrang nakakapagod. Tumango si Eliana. Isinara ang mga mata at ninamnam ang yakap ng kanyang asawa. Ito ang totoo. Ang pagmamahal na ito. Ang lahat ng iba pa ay imahinasyon lang. Hating gabi na. Mahimbing na natutulog si Marco sa kanyang tabi. Maririnig ang malalim at pantay nitong paghinga. Ngunit si Eliana, dilat ang mga mata, nakatitig sa kisame. Pilit niyang iwinawaksi ang imahe ng pulang mantsa, ngunit pabalik-balik ito sa kanyang isipan. Biglang umilaw ang kanyang cellphone sa bedside table. Isang notifikasyon. Kinuha niya ito dahan-dahang binuksan para hindi magising si Marco. Isang email mula sa bangko. Subject, Credit Card Transaction Alert. Binuksan niya ang email. Tumaas ang kanyang mga kilay sa halaga. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang pansin. Ito ay ang detalye ng transaksyon. Merchant, The Azure Hotel, Makati. At ang oras, time 2:15 p.m. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Eliana. 2:15 ng hapon. Ito ang oras na sinabi ni Marco na nasa kalagitnaan siya ng isang marathon meeting. Walang tulog. Iyon ang naramdaman ni Eliana sa buong magdamag. Bawat pag-ikot niya sa kama ay isang paalala ng lalaking mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ang bawat paghinga ni Marco ay tila isang kasinungalingan. Ang init ng katawan nito ay hindi na nagbibigay ng kapanatagan, kundi ng isang nakakapasong lamig. The Azure Hotel, 2:15 p.m. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga salitang yon. Isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Paano? Bakit? Sino? Kinabukasan, habang nagmamaneho papunta sa opisina, ang pamilyar na skyline ng Makati ay tila naging banyaga sa kanyang paningin. Ang matatayog na gusali, kasama na ang Stellar Innovations Tower na simbolo ng kanilang tagumpay, ay parang mga higanting lapida. Ang perpektong buhay na pinaghirapan niyang itayo ay biglang naramdamang gawa sa salamin na anumang oras ay maaaring mabasag. Pumasok siya sa opisina na may pilit na ngiti. Binati niya ang mga empleyado, ngunit ang kanyang mga mata ay may iisang hinahanap. At nakita niya ito, si Marco. Nasa gitna ng isang grupo ng mga department heads, tumatawa, karismatiko, ang perpektong CEO. Walang bahid ng pagkakasala, walang bakas ng pagtataksil. Napaisip si Eliana, baka mali siya, baka may lehitimong dahilan, baka nagkamali lang ang bangko. Pagtanggi. Ito ay isang mainit na kumot na gusto niyang ibalot sa kanyang sarili. Sa kalagitnaan ng marketing presentation niya, natagpuan niya ang sariling lumilipad ang isip. Ang mga numero sa slide ay lumalabo. Ang boses ng kanyang staff ay tila nanggagaling sa malayo. Ang mga mata niya ay muling napako kay Marco na nakaupo sa dulo ng conference table. Nakikinig ito ng mabuti. Tumatango. Seryoso. Ang asawa niya. Ang partner niya. Hindi. Imposible. Pagkatapos ng meeting, kailangan niyang makahanap ng hangin. Kailangan niyang makatakas sa sarili niyang isipan. Naglakad siya papunta sa pantry, ngunit ang daan niya ay patungo sa reception area. Nandoon si Isa, abala sa pag-aasikaso ng mga tawag. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng umaga. Hi sis! Galing ng presentation mo kanina. Narinig ko. Bati nito nang makita siya. Salamat, sagot ni Eliana. Pinipilit na maging normal ang tono ng kanyang boses.
Lumapit siya sa desk ni Isa. Kumusta? Mukhang busy ka. Lagi naman. Biro ni Isa. Pero kaya to. Ikaw, anong plano mo for lunch? Ito na ang pagkakataon niya. Wala pa. Gusto mo bang sumabay? Matagal na rin tayong hindi nakakapag-usap na tayong dalawa lang. Agad na pumayag si Isa. Oo naman, perfect. Sa paborito nating resto? Sa restaurant, si Isa ang unang nagsalita. Kinuwento niya ang tungkol sa isang lalaking nakilala niya sa isang dating app. Naku, Eli, akala ko siya na. Guwapo, matalino. Pero nung nag-date kami, grabe ang boring. Buong gabi, puro trabaho niya ang bukang bibig. Habang nakikinig si Eliana, pinapanood niya ang bawat kilos ng kaibigan. Ang paraan ng pagtawa nito, ang pagkislap ng mga mata nito. Walang mali. Walang itinatago. Isa siyang bukas na libro, tulad ng dati. Ikaw talaga, sabi ni Eliana. Hayaan mo na. Darating din yung para sa'yo. Sana nga. Minsan nakakainggit ka. Alam mo ba yon? You have everything. A perfect husband. A brilliant career. You're living the dream, Eli. Isang matalim na kirot ang muling dumaan sa puso ni Eliana. A perfect husband. Kung alam mo lang Isa, kung alam mo lang ang bigat na daladala ko ngayon, naramdaman niyang para siyang tanga. Ano ba itong ginagawa niya? Pinagdududahan niya ang asawa niya at ngayon, pati ang matalik niyang kaibigan? Dahil lang sa isang hotel bill? Hindi naman perpekto, mahinang sabi ni Eliana. May mga problema rin. Lahat naman. Pero ang importante, you have each other. Natapos ang kanilang pananghalian, bumalik sila sa opisina na nagtatawanan. Sa isang saglit, naniwala si Eliana na mali siya, na ang lahat ay produkto lang ng kanyang pagod at stress. Pagsakay nila sa elevator pabalik sa kanilang mga palapag, medyo napuno ito ng mga tao. Nagkadikit ang kanilang mga braso. Habang inaayos ni Isa ang kanyang buhok, naamoy ni Eliana ang isang bagay na pamilyar. Isang bagay na sobrang pamilyar. Ito ang amoy ng hand sanitizer. Hindi basta-bastang hand sanitizer. Ito yung mamahaling organic lavender hand sanitizer na siya mismo ang bumili at naglagay sa kotse ni Marco dahil ayaw nito ng amoy ng alcohol. Nanigas si Eliana. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang pagtibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Nag-angat siya ng tingin kay Isa na walang kamalay-malay na nakangiti habang nagsa-cellphone. Ang amoy na yon, nanggagaling sa mga kamay nito, ang amoy na dapat ay sa kotse lang ni Marco matatatagpuan. Hindi pwede. Bumukas ang pinto ng elevator sa palapag ni Isa. Una na ako sis, see you later. Paalam nito. Naiwan si Eliana sa loob, hindi makagalaw. Tila sinasakal siya. Ang kumot ng pagtanggi ay biglang hinablot. Iniiwan siyang giniginaw at hubad sa harap ng isang malamig na posibilidad. Kinailangan niyang malaman. Kinailangan niyang makita. Buong hapon, hindi siya mapakali. Hinintay niyang mag-alas 6. Nagpaalam ang kanyang mga staff. Nagpaalam si Marco, sinabing may tatapusin lang siyang report. Hinintay niyang halos wala ng tao sa palapag nila. Alas 7 ng gabi. Dahan-dahan siyang tumayo. Kinuha ang kanyang bag at naglakad papunta sa elevator. Ngunit sa halip na pababa sa main lobby, pinindot niya ang buton papuntang basement parking. Tahimik at malamig sa parking lot. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng ventilation at ang tunog ng kanyang mga takong sa semento. Alam niya kung saan nakaparada ang kotse ni Marco. Habang papalapit siya, bumibigat ang bawat hakbang. Sana mali ako. Please, sana mali ako. Nasa likuran na siya ng itim na SUV ni Marco, madilim sa loob. Dahan-dahan siyang lumakad sa gilid, patungo sa bintana ng driver's side. Ang puso niya'y tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. At doon, nakita niya. Ang ilaw mula sa dashboard ay sapat na para bigyan siya ng isang malinaw na imahe.
2 anino. Isang anino na kilalang kilala niya, ang kanyang asawa. At ang isa pa, nakasandal dito, ang mga kamay ay nakapulupot sa batok ng kanyang asawa. Hinahalikan ni Marcos si Isabel at hinahalikan siya pabalik ni Isabel, isang halik na puno ng pagnanasa. Isang halik na hindi dapat nangyayari. Isang halik na sumira sa lahat. Napaatras si Eliana, napatakip sa sariling bibig para pigilan ang isang sigaw. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang kanyang paningin ay nanlabo dahil sa mga luhang biglang bumuhos. Ang vetsan, ang hotel, ang hand sanitizer. At ngayon, ito. Lahat ng piraso ay nagkabit-kabit. Bumubuo ng isang larawan ng karumaldumal na kataksilan. Ang 2 taong pinakamahalaga sa buhay niya, ang kanyang asawa at ang kanyang matalik na kaibigan. Paano siya nakauwi? Hindi niya alam. Ang tanging natatandaan ni Eliana ay ang biglang panlalabo ng kanyang paningin, ang ingay ng kanyang puso na mas malakas pa sa ugong ng mga sasakyan sa paligid, at ang desperadong pagnanais na makalayo. Makalayo sa imahe na nakatatak na ngayon sa kanyang isipan, ang kanyang asawa at ang kanyang matalik na kaibigan magkayakap sa dilim, ninanakaw ang isang buhay na akala niya ay sa kanya. Pagpasok niya sa kanilang bahay, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya na parang isang sampal. Ang bawat sulok ay nangungusap ng mga alaala na ngayon ay nababahiran na ng lason. Ang litrato nila sa sala, ang paboritong upuan ni Marco, ang munting hardin na sabay nilang inalagaan. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng sala. Yakap ang kanyang mga tuhod. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang ulan. Hindi ito ang mahinang pag-iyak ng isang nasasaktan. Ito ay ang hagulgol ng isang kaluluwang winasak. Ang sakit, pisikal. Parang may isang kamay na humahablot sa kanyang puso at pinipiga ito ko ng walang awa. 10 taon. Ibinigay niya ang 10 taon ng buhay niya, ang kanyang tiwala, ang kanyang buong pagkatao, para lang sa wala. At si Isa na kapatid na ang turing niya. Ang pinagkakatiwalaan niya sa lahat ng kanyang kahinaan at pangarap. Paano niya nagawa ito sa kanya? Gaano katagal na siyang pinagtatawanan sa likod niya? 1 oras, 2 oras. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo roon sa dilim, basang-basa ang muka sa luha. Bigla siyang napatayo. May naalala siya, ang laptop niya, ang itim niyang company-issued laptop. Naiwan niya sa opisina. Sa loob niyon ay ang lahat ng files para sa Phoenix Project, ang pinakamalaking proyekto ng kanyang karera, ang proyektong pinagpuyatan niya ng ilang buwan. Hindi niya pwedeng iwan yun doon. Hindi ngayon. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit o mag-ayos ng sarili. Kinuha niya ang kanyang susi at muling bumalik sa kotse. Ang pagmamaneho pabalik sa Makati ay tila isang panaginip. Ang mga ilaw ng syudad ay mga naglalabong kulay lamang sa kanyang paningin. Nang dumating siya sa Stellar Innovations Tower, halos wala ng tao. Tanging ang mga security guard na sa lobby ang naroon na nagtaka pa nang makita siya. "Ma'am Eliana, may problema po ba?" Tanong ng isa. "Wala. May naiwan lang akong importante sa opisina." Sagot niya, ang boses niya ay garalgal at pagod. Dumiretso siya sa elevator. Habang paakyat ito, ang bawat palapag na nadadaanan ay tila nagpapabigat sa hangin na kanyang nilalanghap. Ang opisina na sa umaga ay puno ng buhay at ingay, ngayon ay madilim, tahimik at malamig. Tanging ang mga emergency lights ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Ang tunog lamang ng kanyang mga takong ang umaling-awngaw sa pasilyo habang naglalakad siya patungo sa kanyang kwarto. Ngunit pagdating niya sa tapat ng conference room, natigilan siya. May kaunting liwanag na nagmumula sa ilalim ng pinto. At may boses. Boses ni Marco. Bakit nandito pa siya? Dahan-dahan,
na parang isang magnanakaw sa sarili niyang teritoryo, lumapit si Eliana sa pader sa tabi ng pinto. Itinapat niya ang kanyang tainga sa malamig na kahoy. "Oh, sigurado ako. Wala siyang kahit anong hinala," sabi ni Marco. Nasa telepono ito, naka-speaker mode. Ang boses niya ay kampante. Umuwi siyang parang normal. Medyo pagod lang, sabi niya. Isang pamilyar na tawa ang narinig ni Eliana mula sa speaker. Ang tawa ni Aiza. "Good. Dapat lang. We're so close, Marco. Ang galing ng plano mo na sabihing may tinatapos kang report. Binigyan mo pa tayo ng extra time." "Siyempre," may pagmamalaking sabi ni Marco. "Konting tiis na lang, Isa. Basta makuha lang natin ang Phoenix Project, wala na siyang dahilan para manatili. Magiging atin ang lahat." Nanigas si Eliana. Tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. "Ano? Hindi. Hindi lang ito tungkol sa relasyon nila. Hindi lang ito tungkol sa pagtataksil sa pag-ibig." "Sigurado ka bang mapapasayo ang project na yon?" tanong ni Isa. Si Eliana ang nag-conceptualize niyan from the start. "Ako ang CEO," sagot ni Marco, may diin sa bawat salita. Madali lang gumawa ng kwento. Sasabihin ko lang na masyado siyang stressed, na nagkakamali na siya sa mga desisyon niya. Nakikita na nga ng ibang managers, di ba? Kaunting tulak na lang at kailangan na niyang magpahinga. At kapag nangyari yun, sino sa tingin mo ang pinakakwalipikadong pumalit sa kanya? Siyempre, ikaw, my dear. Napatakip si Eliana sa kanyang bibig. Ang luhang kanina'y walang tigil sa pag-agos ay biglang natuyo. Ang matinding sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang bagay na iba. Isang bagay na malamig, isang bagay na matalim, isang nakakapasong galit. Kinukuha nila ang lahat. Hindi lang ang asawa niya, hindi lang ang kaibigan niya, pati ang kanyang trabaho, ang kanyang pinaghirapan, ang kanyang reputasyon, ang kanyang buong pagkatao. Ito pala ang plano. Ang halik sa parking lot ay hindi lang isang simpleng sandali ng kahinaan. Ito ay isang selebrasyon ng kanilang unti-unting pananalo laban sa kanya. Isa siyang tanga, isang bulag na tanga. Narinig niyang nagpaalam na sila sa isa't isa, may kasama pang "I love you" at mga halik sa hangin. Ilang sandali pa, narinig niya ang mga yabag ni Marco papalapit sa pinto. Mabilis ngunit tahimik, umatras si Eliana. Nagtago sa isang madilim na sulok sa kabilang dulo ng pasilyo. Nakita niyang lumabas si Marco, nag-inat na parang pagod na pagod sa trabaho, at naglakad papunta sa elevator. Hindi siya nito napansin. Naiwan si Eliana sa dilim, mag-isa. Hindi na siya nanginginig, hindi na siya umiiyak. Ang nararamdaman niya ay isang nakakabinging katahimikan, isang malinaw na kristal na pagkaunawa. Naglakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, umuwi at pumasok sa kanilang bahay. Dumiretso siya sa kanilang silid, sa harap ng salamin. Tinitigan niya ang babaeng nakatingin sa kanya pabalik. Ang magulo nitong buhok, ang namumugto nitong mga mata, ang bakas ng luha sa mga pisngi nito. Ito ang imahe ng isang talunan, ng isang biktima. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may nagsisimulang magbago sa kanyang mga mata. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit nababalutan na ito ng bakal. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at pinunasan ang huling butil ng luha sa kanyang pisngi. Ang babaeng umiiyak ay wala na. "Gusto ninyong maglaro?" Bulong niya sa sariling refleksyon. Ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng lason at pangako. "Sige." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng luha, ngayon ay tila 2 piraso ng bakal. Matigas, malamig, at mapanganib. Tinalikuran niya ang salamin. Ang bawat galaw niya ay hindi na mahina o alanganin. May bigat, may layunin. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa ibabaw ng mesa. Binuksan niya ang kanyang contacts. Nilagpasan ng kanyang daliri ang pangalang Marco My Love 3.
Nilagpasan niya ang ay sa beshi. Hindi man lang siya nag-alinlangan. Huminto siya sa isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang luma, ngunit pinagkakatiwala ang kaibigan mula sa kanyang nakaraan. Nagtipa siya ng isang maikling mensahe. Ang tunog ng bawat letra ay tila isang pagtibok ng martilyo sa isang hukuman. Leo, gising ka pa? Kailangan ko ng tulong mo. Isang malaking pabor. Pinindot niya ang send. Ang maliit na tunog ng pagpapadala ng mensahe ay ang tanging umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan ng silid. Tapos na ang pag-iyak. Nagsisimula pa lang ang laro. Kinabukasan ang araw ay sumikat na parang walang nangyari. Nagising si Eliana bago pa man tumunog ang kanyang alarm. Sa tabi niya, si Marco ay mahimbing pa rin, walang kamalay-malay, sa bagyong namuo, sa loob ng babaeng katabi niya sa pagtulog. Sa isang iglap, bumalik ang lahat, ang sakit, ang galit, ang pagtataksil. Ngunit mabilis niya itong itinulak pababa sa isang madilim na sulok ng kanyang puso at ikinulong doon. Ngayon, kailangan niya ng kalinawan. Kailangan niya ng kontrol. Bumangon siya, hindi gumagawa ng ingay. Naghanda siya ng kape, tulad ng dati. Ang amoy nito na pumuno sa kusina ay pamilyar at nakakapanatag. Isang perpektong kasangkapan para sa kanyang pagpapanggap. "Good morning, my love," bati ni Marco pagbaba niya. Kinusot-kusot pa ang mga mata. Hinalikan siya nito sa pisngi. Hindi nanigas si Eliana. Sa halip ngumiti siya. Isang ngiti na pinraktis niya sa salamin kaninang madaling araw. "Good morning. I made your coffee," sabi niya. Ang boses ay malambing. "Black, 2 sugars, just the way you like it." Kinuha ni Marco ang tasa, tila walang napapansing kakaiba. "You're the best. Salamat, love." Ang bawat kilos ni Eliana ay kalkulado. Habang naghahanda sila para sa trabaho, siya ang dating Eliana, ang mapagmahal na asawa. Inayos niya ang kurbata ni Marco. Tinanggal niya ang isang hibla ng buhok sa balikat nito. Ngumiti siya. Ngunit sa likod ng mga matang yon, isang makina ang gumagana. Pinoproseso ang bawat detalye, pinaplano ang bawat susunod na hakbang. Pagdating sa opisina, isang text message ang natanggap niya mula kay Leo. "Got your message? Name the time and place. Somewhere quiet." Nag-reply siya. "The Daily Grind Cafe, 10 a.m. Thank you, Leo." 10:00 ng umaga. Nagpaalam siya sa kanyang sekretarya na may kikitain lang siyang supplier. Ang The Daily Grind Cafe ay isang maliit at hindi gaanong sikat na kapihan sa isang eskinita sa Legazpi Village, malayo sa mga karaniwang lugar na pinupuntahan ng mga taga-Stellar. Perpekto, nauna siyang dumating. Pagkalipas ng ilang minuto, isang lalaking nakasuot ng simpleng itim na hoodie at baseball cap ang pumasok at umupo sa kanyang tapat. Si Leo, isang henyo sa likod ng keyboard at isang kaibigan mula sa nakaraan na may utang na loob sa kanya. "Eli," bati ni Leo. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala habang pinagmamasdan ng kanyang mukha. "You look tired. Anong nangyari?" Hindi nagpaligoy-ligoy si Eliana. Inilabas niya ang isang sobre mula sa kanyang bag at itinulak ito sa ibabaw ng mesa. "Kailangan ko ng tulong mo, Leo. Hindi bilang kaibigan, bilang isang kliyente." Binuksan ni Leo ang sobre. Nasa loob ang isang malaking halaga ng cash. Napatingin itong muli sa kanya. Mas seryoso na ngayon. "Ano kung kailangan mo?" Huminga ng malalim si Eliana. Ang boses niya ay halos isang bulong, ngunit matatag. "Kailangan ko ng lahat. Access sa internal CCTV system ng Stellar, mga na-recover na text messages, call logs, emails, lahat ng pwedeng makuha mula sa 2 tao. Kay Marco Reyes." Napatigil siya saglit, tila may kinukuha sa kanyang lalamunan. "At kay Isabel Cruz." Nakita ni Eliana ang gulat sa mga mata ni Leo. Kilala nito si Isa. Alam nito kung gaano sila kalapit. Ngunit hindi ito nagtanong. Tumango lang ito.
I need irrefutable proof, Leo. Ebidensya na hindi nila matatakasan. I understand, sabi ni Leo. Isinara ang sobre at isinilid sa kanyang backpack. Give me 24 to 48 hours. I'll be in touch. Tumayo na si Leo para umalis. Bago ito tuluyang tumalikod, muli itong lumingon. Ellie, mag-iingat ka. Tumangulang si Eliana. Huli na para sa pag-iingat. Kinagabihan, ang pagpapanggap ay nagpatuloy. Nagluto si Eliana ng paboritong pagkain ni Marco, kare-kare. Ang amoy ng mani at bagoong ay pumuno sa kanilang tahanan, isang amoy ng normalidad, ng pamilya. Wow, love! Ang bango naman yan, sabi ni Marco pag-uwi niya. Tila isang batang sabik sa hapunan. Anong meron? Wala naman, sagot ni Eliana habang nagsasandok ng kanin sa plato nito. I just felt like cooking for my husband. Gusto ko lang alagaan ka. Aalagaan kita, isip niya, hanggang sa dulo. Habang kumakain sila, si Marco ang mas maraming kwento. Tungkol sa mga bagong investors, sa mga plano para sa kumpanya. Si Eliana ay nakikinig lang, tumatango, nagtatanong sa mga tamang pagkakataon. Tinitingnan niya ang lalaking nasa harapan niya, ang lalaking minahal niya, ng sobra-sobra, ang lalaking sumisira sa kanya, at wala siyang maramdamang kahit ano. Blanco. Pagkatapos ng hapunan, habang nanonood si Marco ng balita sa sala, pumasok si Eliana sa kanilang home office. Isinara niya ang pinto. Kinuha niya ang isang itim na moleskin notebook, isa na hindi niya kailanman ginagamit para sa trabaho. Binuksan niya ito sa unang pahina. Sa itaas, isinulat niya sa maliliit na letra, Proyekto Phoenix 2.0. Sa ilalim nito, gumawa siya ng 2 column. Targets 1. Marco Reyes 2. Isabel Cruz. Assets 1. Leo Cyber Intel 2. Phase 1. Gathering Evidence. Nagsusulat siya ng may determinasyon. Bawat letra ay tila inuukit sa papel. Ang kanyang sulat kamay ay hindi nanginginig. Ito ang kanyang battle plan, ang kanyang deklarasyon ng digmaan. Habang abala siya sa pagsusulat, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa tabi. Isang pamilyar na tunog ng mensahe. Tiningnan niya ito. Galing kay Leo. Mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Binuksan niya ang mensahe at ang kanyang paghinga ay biglang napatigil. Isang maikling pangungusap lang ito, ngunit sapat na para patindihin ang yelo sa kanyang mga ugat. Nakapasok na ako sa internal camera system. Hindi ka maniniwala sa makikita mo. Para kay Isabel, ang tagumpay ay may lasa ng kape ni Marco at amoy ng mamahalin nitong pabango. Nasa loob sila ng isang maliit ngunit eleganteng condo unit sa Salcedo Village. Ang kanilang lihim na pugad. Dito, hindi siya si Isa, ang laging nakangiting receptionist na nag-aabot ng mga dokumento at sumasagot ng telepono. Dito, hindi siya ang matalik na kaibigan na laging handang makinig sa mga problema ni Eliana. Dito, siya ang reyna. Nakadantay ang kanyang ulo sa dibdib ni Marco, habang ang mga daliri nito ay marahang humahaplos sa kanyang buhok. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng gabi sa Makati ay kumikinang na parang mga ninakaw na bituin. Ito ang buhay na para sa kanya. Ito ang buhay na matagal na niyang pinangarap at matagal na niyang inasam mula sa iba. Masaya ka ba? Tanong ni Marco. Ang boses nito ay isang malambing na bulong. Ngumiti si Isa, ipinikit ang kanyang mga mata. Sobra. Dito, sa'yo. Dito ko nararamdaman na totoo ako. At iyon ang katotohanan. Sa piling ni Marco, nakakalimutan niya ang pakiramdam ng pagiging anino lamang. Buong buhay niya, siya ang anino ni Eliana. Naalala niya noong college, isang gabi bago ang kanilang final presentation sa isang major subject. 3 araw siyang hindi natulog para gawin ang perpektong research. Ang bawat datos ay beripikado.
Ang bawat slide ay pinag-isipan, samantalang si Eliana, na may trangkaso noong mga araw na yon, ay ginawa ang kanyang report sa loob lamang ng isang gabi. At sa araw ng presentasyon, si Eliana ang nakatanggap ng standing ovation. Brilliant! Effortlessly brilliant, sabi ng kanilang terror na propesor. Nang siya na ang sumalang, ang tanging nakuha niya ay isang matipid na tango. Good job, Miss Cruz. Very thorough. Thorough, masipag. Pero si Eliana, brilliant. Mula noon, iyon na ang naging kwento ng buhay nila. Si Eliana ang araw, laging nagniningning, laging sentro ng atensyon. At siya, ang anino na laging nakasunod, nakangiti, pumapalakpak, habang sa loob-loob niya ay unti-unting kinakain siya ng inggit na parang lason. Kaya nang mapansin niya ang mga lihim na sulyap ni Marco sa kanya sa opisina, natuklasan niya ang kahinaan nito, ang pangangailangan nitong maramdaman na siya ang pinakamagaling, na siya ay hinahangaan. Isang bagay na hindi na maibigay ni Eliana, na ngayon ay kapantay na nito sa tagumpay. Ngunit si Isa, ibinigay niya iyon ng buong buo. Napapansin ko lang, parang stressed si Elia lately. Sabi niya, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Kanina sa elevator, parang ang lalim ng iniisip. Baka masyado na siyang napipressure sa Phoenix Project. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Marco. Isang guhit ng pag-aalala. Sa tingin mo, medyo napansin ko rin. Minsan pag-uwi ko, tulala na lang siya. Ito na ang pagkakataon ni Isa. Inilagay niya ang kanyang kamay sa pisngi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng kunwaring pag-unawa. Of course, she's brilliant. Walang duda doon. Pero lahat tayo may limitations. Baka kailangan niya ng tulong o baka kailangan niya ng mas magaan na responsibilidad para makapag-focus siya sa, well, sa inyo. Ang mga salita ay tila pulot-pukyutan, matamis, ngunit may nakatagong kamandag. Nakita niya kung paano ito pinaniwalaan ni Marco. Ang pag-aalala sa mukha nito ay napalitan ng determinasyon, para bang si Isa ang nagbigay sa kanya ng solusyon. You're right, sabi ni Marco. Hinawakan ng kamay ni Isa na nasa kanyang pisngi. Kailangan kong isipin kung ano ang mas makakabuti para sa kanya at para sa kumpanya. Ngumiti si Isa sa kanyang isipan. Ang buto ay naitanim na. Kailangan na lang niyang hintaying tumubo ito. Kinagabihan, matapos ihatid ni Marco sa lobby ng kanyang apartment, hindi umuwi si Isa. Sumakay siya ng taxi at bumalik sa Stellar Innovations Tower. May kailangan siyang tapusin. Isang bagay na hindi alam ni Marco. Ang receptionist sa gabi ay sanay nang makita siyang nag-o-overtime. Sipag niyo talaga, Ma'am Isa. Bati nito. Ngumiti lang siya at dumiretso sa kanyang desk. Sa katahimikan ng opisina, binuksan niya ang isang Excel file na nakatago sa isang folder na may pangalang Personal Budget. Hindi ito budget. Ito ay isang listahan ng mga pekeng resibo at invoices. Ang relasyon nila ni Marco ay magastos. Ang mga bagong damit, ang mga lihim na hapunan, ang renta sa kondo sa Salcedo. Hindi niya ito kayang tustusan gamit ang sahod ng isang receptionist. Kaya gumawa siya ng paraan. Isang maliit na sideline. Gumawa siya ng pekeng kumpanya ng office supplies. Isang supplier na nag-e-exist lang sa papel. Bawat buwan, nagsasubmit siya ng mga invoice para sa mga item na hindi naman talaga na-deliver. Dahil maliit lang ang mga halaga, hindi ito napapansin ng accounting. Ang bayad ay direktang napupunta sa isang bank account na binuksan niya sa ilalim ng ibang pangalan. Maingat siya. Tuso. Ngunit habang tinitipan niya ang mga numero para sa invoice ngayong buwan, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Alam niyang mapanganib ang ginagawa niya. Isang pagkakamali lang at tapos ang lahat. Ngunit kailangan niya ito. Ito ang puhunan niya para sa buhay na gusto niya. Nang matapos, mabilis niyang isinara ang file at nag-log off. Habang naglalakad palabas,
Pakiramdam niya ay siya ang pinakamatalinong babae sa buong gusali. Nalalamangan niya si Eliana, nalalamangan niya si Marco, nalalamangan niya ang buong kumpanya. Pag-uwi sa kanyang apartment, binuksan niya ang kanyang company email para sa isang huling check. Mga karaniwang anunsyo, mga memo, wala namang importante. Automatiko na niyang buburahin ang isang email mula sa accounting, isang periodic financial report na ipinapadala sa lahat ng empleyado nang bigla siyang may napansin. Isang attachment. Q3 Preliminary Spending Report. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Isang mahabang listahan ng mga numero at pangalan ng mga supplier. Hahanapin niya sana ang pangalan ng kanyang pekeng kumpanya para lang masigurong maayos ang lahat. Nang isang linya sa dulo ng email ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang maliit na tala mula sa head ng accounting na naka-address sa kanyang staff. FYI team, please double-check all expenses from Supplier X. May nakita akong kaunting discrepancy sa records. Routine check lang. Thanks, Supplier X. Biglang nanlamig ang kanyang dugo. Ang kanyang mga kamay, na kanina'y matatag na nagtatype, ay nagsimulang manginig. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Supplier X. Iyon ang pangalan ng peking kumpanya niya. Hating gabi, ang buong kabahayan ay natutulog sa isang mapanlinlang na kapayapaan. Ngunit sa maliit na home office sa ikalawang palapag, si Eliana ay gising na gising. Sa harap niya, sa screen ng kanyang laptop, ay isang naka-encrypt na file na ipinadala ni Leo. Ang pangalan nito? Ang Katotohanan. Huminga siya ng malalim bago i-double-click ito. Isang folder ang bumukas na naglalaman ng iba't ibang subfolders. CCTV footage, recovered messages, call logs. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Ito na. Ang kahon ng Pandora. Nagsimula siya sa CCTV footage. Ang unang file ay may petsa ng araw kung kailan niya sila nakita. Ang oras, 7:08 p.m. Ang lokasyon, basement parking 2. Nagplay ang video. Walang tunog. Isang itim at puting imahe mula sa isang security camera sa sulok. Nakita niya ang sarili niyang anino na dumaan, nagtago. At pagkatapos, nakita niya ang pinto ng kotse ni Marco na bumukas. Lumabas si Isa, ngumingiti. Sumunod si Marco, at sa malamig, digital na liwanag ng kamera, nakita niya muli ang halik. Ang pagtataksil na ngayon ay naka-record, naka-archive si isang permanenteng peklat sa kanyang memorya. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Ang sakit ay naroon pa rin, matalim at totoo. Ngunit ngayon, may kasama na itong lamig. Isang distansya. Hindi na ito isang sariwang sugat. Isa na itong ebidensya. Isinara niya ang video at binuksan ang recovered messages. Ang mga unang mensahe ay parang mga punyal na diretsong tumusok sa kanyang puso. Marco, can't stop thinking about you. Isa. Me too. I wish I was with you right now, not her. Marco, soon. Very soon. Ang kanilang mga salita ng pagnanasa. Ang kanilang mga lihim na plano. Ang kanilang mga tawanan sa likod niya. Binasa niya ang lahat. Pinipilit ang sarili na namnamin ang bawat patak ng lason. Ang bawat mensahe ay nagpapatigas sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa na dati malambot. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Binuksan niya ang isang folder na may label na Project Phoenix Comms. Dito, ang pagtataksil ay nag-iba ng anyo. Hindi na ito personal. Ito ay mas masahol pa. Nakita niya ang isang email thread. Ang unang email ay galing sa kanya. Ipinadala niya kay Marco, 2 linggo na ang nakakaraan. From Eliana Santos Reyes to Marco Reyes. Subject, confidential, Phoenix, a new angle. Hi love, I couldn't sleep. I had a sudden burst of inspiration for Phoenix. What if, instead of targeting corporations, we pivot and go directly to consumers with a subscription model? It's risky, but the long-term payoff could be massive.
attached initial draft. Let me know your thoughts. This is just between us for now. Ang sumunod na email sa thread ay ang reply ni Marco sa kanya. From Marco Reyes to Eliana Santos Reyes. Interesting idea, love. Let me sleep on it. Looks promising. At pagkatapos ang ikatlong email, ang email na sumira sa lahat. From Marco Reyes to Isabel Cruz. Subject, FFWD Confidential Phoenix. A new angle. Isa si below, what do you think of napahawak si Eliana sa kanyang bibig? Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang kanyang ideya, ang kanyang inspirasyon sa hating gabi. Kinuha nito, inangkin, at ibinigay kay Isa na parang isang alay. Ang reply ni Isa ay mas masahol pa. From Isabel Cruz to Marco Reyes. Marco, this is brilliant. You're a genius. This is why you're the CEO. This will definitely put the project and you on the map. Si Eliana, I don't think she's capable of thinking this big. Masyado siyang safe mag-isip. Doon, sa harap ng kumikinang na screen, naintindihan ni Eliana ang lahat. Hindi lang ito pagnanasa. Hindi lang ito simpleng pang-aagaw ng asawa. Ito ay isang sabuatan, isang maingat na binalak na pag-aalis sa kanya. Kinukuha nila ang kanyang asawa, ang kanyang kaibigan, at ngayon, pati ang kanyang isip, ang kanyang trabaho, ang kanyang legado. Gusto nilang burahin siya, hindi lang sa buhay ni Marco, kundi pati sa kumpanyang binuo niya. Ang sakit sa kanyang dibdib ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas malakas, isang bagay na mapanganib, tapang, isang malamig, matigas, at hindi mapapatawad na tapang. Nag-scroll pa siya sa mga file ni Leo. May isa pang folder doon, Financials, Preliminary. Sa loob, may mga spreadsheet ng mga maliliit na gastos ng kumpanya, mga office supplies, petty cash. May mga pulang bandila na inilagay si Leo sa tabi ng ilang paulit-ulit na transaksyon mula sa isang supplier na hindi pamilyar sa kanya. Supplier X, isang loose thread, ngunit sa isang digmaan, kahit ang pinakamaliit na sinulid ay maaring maging isang bitag. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Leo. Hindi na nanginginig ang kanyang kamay. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay hindi boses ng isang asawang umiiyak. Ito ay boses ng isang CEO na nagbibigay ng utos. Leo, it's me. Eli, okay ka lang? Mas okay pa sa inaakala mo. Sagot niya, ang boses ay kalmado. Maganda ang mga ebidensya, pero kulang pa. Anong kailangan mo? Gusto kong tingnan mo pa ang isang bagay. Magsaliksik ka ng mas malalim sa pananalapi ni Isabel Cruz. Bawat transaksyon na may kaugnayan sa kumpanya, bawat resibo, may pakiramdam ako na ang butas ng kuneho na ito ay mas malalim pa kaysa sa inaakala natin. Masusunod, sagot ni Leo. Pagkababa ng tawag, bumalik si Eliana sa kanyang computer. Binuksan niyang muli ang CCTV file mula sa parking lot. Pinili niya ang pinakamalinaw na frame, ang eksaktong sandali ng kanilang halik. Ipinadala niya ito sa printer. Ang makina ay umugong. Dahan-dahang lumabas ang isang piraso ng papel, isang larawan, itim at puti. Malinaw, hindi maikakaila. Kinuha niya ito. Tinitigan niya ang imahe ng dalawang taong sumira sa kanyang buhay. Walang emosyon. Kinuha niya ang isang plain na Manila envelope, maingat na inilagay ang larawan sa loob at isinara ito. Walang pangalan, walang address. Hawak niya ito sa kanyang kamay. Ang unang bala, ang unang tira, at alam na alam niya kung saan ito babagsak. Ang katahimikan bago ang pagsabog ay ang pinakamapanganib sa lahat. Dala-dala ni Eliana ang sobrang iyon kinabukasan. Ang bigat nito sa loob ng kanyang bag ay isang paalala ng kapangyarihang hawak niya. Hindi siya nagmamadali. Naghintay siya ng perpektong tiyempo. Sa kalagitnaan ng umaga, habang abala ang lahat, tumayo siya mula sa kanyang opisina
para kumuha ng kape. Ang daan niya ay dadaan sa reception desk. Nakita niyang saglit na umalis si Isa para mag-CR. Ito na. Mabilis at walang ingay na parang isang anino. Lumapit siya sa desk ni Isa. Ang sobre na wala pa ring pangalan ay marahan niyang ipinatong sa ibabaw ng keyboard nito sa isang lugar na imposibleng hindi mapansin. Pagkatapos ay naglakad siya palayo, bumalik sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Umupo siya sa kanyang upuan, nakaharap sa salaming pader na tanawang reception area sa malayo. At naghintay. Pagbalik ni Isa, nakita niya agad ang sobre. Ang pagtataka sa mukha nito ay mabilis na napalitan ng pag-aalinlangan. Dahan-dahan niya itong binuksan. Mula sa kanyang kinaroroonan, hindi nakita ni Eliana ang larawan. Ngunit nakita niya ang reaksyon ni Isa. Ang biglang paninigas ng kanyang mga balikat. Ang pagkawala ng lahat ng kulay sa kanyang mukha. Ang panginginig ng kamay na humawak sa papel. Tila nakakita ito ng multo. Mabilis na ibinalik ni Isa ang larawan sa sobre. Nilukot ito at itinapon sa basurahan sa ilalim ng kanyang mesa. Ngunit huli na. Ang lason ay naipasok na. Nakita ni Eliana kung paano ito lumingon-lingon sa paligid. Ang mga mata ay puno ng takot at paranoia. Sino? Paano? Ilang sandali pa, kinuha ni Isa ang kanyang cellphone at mabilis na naglakad papunta sa fire exit. Hindi na kailangang hulaan ni Eliana kung sino ang tinatawagan nito. Mabuti. Nagkakagulo na ang ahas sa kanyang lungga. Ang epekto ng takot ay mabilis. Kinahapunan, nagpatawag si Marco ng isang biglaang meeting. Isang urgent progress check daw para sa Phoenix Project. Nang pumasok si Eliana sa conference room, naroon na ang buong marketing team. At sa tabi ni Marco, nakaupo si Isa. May hawak na notepad at ballpen. Isabel will be sitting in to take down notes. Anunsyo ni Marco sa lahat na parang ito ang pinakanormal na bagay sa mundo. Para masigurong lahat tayo ay on the same page. Isang malinaw na sampal sa mukha ni Eliana. Isa itong pagpapakita ng kapangyarihan. Isang mensahe na si Isa ay unti-unti nang ipinapasok sa kanyang teritoryo. Nagtama ang kanilang mga mata ni Isa. Nakita niya ang isang panandaliang pagtatagumpay sa mga mata nito, ngunit sa ilalim noon, naroon pa rin ang takot. Nagsimula ang meeting. Naging maayos ang lahat hanggang sa bahagi na kung saan kailangang ipresenta ang initial budget forecast. Ayon sa datos na binigay sa akin ni Ma'am Eliana, simula ni Isa, tumayo at lumapit sa screen. Ang boses niya ay malumanay at profesional. Ang ating projected initial outlay ay nasa 15 million pesos. Biglang nagsalita ang isa sa mga junior analyst ni Eliana, isang binatang kilala sa pagiging metikuloso. Ma'am Isa, pasensya na po. Pero base po sa file na nasa server, 12.5 million lang po. Baka po luma yung data na nakuha ninyo. Lahat ng mata ay napunta kay Isa. Ang mukha niya ay namula. Tumingin siya sa kanyang mga papel. Pagkatapos ay kay Eliana, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng perpektong timpla ng pagkalito at paghingi ng tawad. Ay pasensya na po. Ito kasi yung file na na-email sa akin, sabi niya. Sapat na malakas para marinig ng lahat. Paumanhin po, Ma'am Elia. Baka po yung maling version ang naisend ninyo sa akin. Sorry po, Sir Marco. Kasalanan ko po. Ang silid ay biglang tumahimik. Si Isa ay mukhang kaawa-awa. Isang inosenteng empleyado na napagalitan dahil sa pagkakamali ng iba. At ang iba na yon ay si Eliana. Nakita ni Eliana ang bitag, malinaw na malinaw. Isang sinadyang pagkakamali para ipahiya siya, para palabasin na pabaya siya sa kanyang trabaho. Hindi siya nagsalita. Hinintay niya ang susunod na galaw. At dumating ito mula kay Marco. Tumingin si Marco sa kanya, hindi bilang asawa, kundi bilang CEO. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang boses ay malamig.
at may awtoridad. Eliana, sabi niya. Ang pagtawag sa kanyang pangalan ay tila isang hatol. We can't afford these kinds of mistakes. Not on this project. Hindi pa siya tapos. Tumingin siya sa buong team, pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanya. Kailangan mong mag-focus. Masyadong importante ang proyektong ito para magkaroon ng mga ganitong kapabayaan. Isang public reprimand. Isang pagpapahiya sa harap ng sarili niyang mga tauhan. Naramdaman ni Eliana ang mga mata ng lahat na nakatutok sa kanya. Ang ilan ay may halong pagtataka. Ang iba, awa. Ang pinakamasakit ay ang mga bulungan na nagsimula sa sulok. Ang mga tingin ng pagdududa. Ang babaeng dati nilang hinahangaan bilang isang mahusay na leader ay ngayon, sa isang iglap, naging isang pabaya at hindi mapagkakatiwala ang manager. Ang kanilang plano ay gumagana ng perpekto. Pinanatili ni Eliana ang kanyang mukha na walang emosyon. Tumangulang siya. You're right, sir. It won't happen again. Nang matapos ang meeting, naglakad siya palabas ng silid na may dignidad. Ngunit naramdaman niya ang kanilang mga tingin na nakasunod sa kanyang likuran, na parang mga karayom. Ang hiya ay isang mabigat na balabal na ipinatong sa kanyang mga balikat. Ngunit sa ilalim nito, ang galit niya ay nag-aapoy na parang isang pugon. Umuwi siya sa isang tahimik na bahay. Hindi niya hinintay si Marco. Nagkulong siya sa kanilang silid. Nang dumating ito, hindi man lang ito kumatok. Binuksan nito ang pinto at tumayo doon. Ang muka ay seryoso. We need to talk, sabi ni Marco. Hindi sumagot si Eliana. Nakatitig lang siya sa bintana. Nagpatuloy si Marco, ang boses niya ay walang emosyon, na parang isang doktor na nagbibigay ng masamang balita. Napapansin ko na masyado ka ng stressed at pagod, Eliana. Ang nangyari kanina, it's a clear sign. Nag-aalala ako para sa'yo. Sinungaling. Kaya nakapagdesisyon na ako, sabi nito, at ang mga sumunod na salita ay ang huling pako sa ataol. Sa tingin ko, kailangan mo munang magpahinga. Pansamantala, ililipat ko muna ang pamamahala ng Phoenix Project sa iba para mabawasan ang pressure sa'yo. This is for your own good. Kasi ang desisyon ni Marco ay hindi isang banta. Ito ay isang hatol. Kinabukasan, pumasok si Eliana sa opisina na may mabigat na damdamin. Ang bawat hakbang sa makintab na sahig ng lobby ng Stellar Innovations ay parang paglalakad sa bitayan. Alam niya kung ano ang darating. Hinihintay na lang niya ang pagbagsak ng palakol. At dumating ito, hindi sa pamamagitan ng isang pag-uusap, kundi sa pamamagitan ng isang malamig at walang kaluluwang email. Ding! Ang tunog ng notifikasyon sa kanyang computer ay tila isang putok ng baril sa tahimik na opisina. From Marco Reyes, CEO2, all employees. Subject: Organizational Announcement. Project Phoenix. Nanginginig ang kanyang kamay habang kiniklik ang mouse. Ang mga salita sa screen ay lumabo saglit bago naging malinaw. To ensure the continued success and to inject new perspectives into our flagship initiative, Project Phoenix, I am announcing a temporary change in leadership. Effective immediately, Ms. Eliana Santos Reyes will be stepping back from her role as project head to focus on other marketing endeavors. A new lead will be announced shortly. We thank Eliana for her foundational contributions and wish her well. Isang pampublikong pag-aalis, binalot sa mga salitang corporate, ngunit ang mensahe ay malinaw. Tinanggal na siya. Pinatalsik. Ang katahimikan sa kanyang paligid ay nakakabingi. Naramdaman niya ang mga mata ng lahat. Ang mga bulungan ay nagsimula na parang mga bubuyog. Ang kanyang mga staff, na dati laging lumalapit sa kanya para humingi ng payo, ay biglang naging abala sa kanilang mga computer. Walang sino mang naglakas loob na tumingin sa kanya. Wish her well. Ang mga salitang iyon na isinulat ng sarili niyang asawa ay isang insulto, tanghalian. Naglakad siya papuntang cafeteria,
Isang lugar na dati puno ng tawanan at kwentuhan kasama ang kanyang mga kasamahan. Ngayon, para itong isang entablado kung saan siya ang bida sa isang trahedya. Umupo siya sa isang bakanting lamesa sa gitna. Kinuha niya ang kanyang pagkain, ngunit wala siyang gana. Ang bawat subo ay parang buhangin sa kanyang bibig. Nakita niya ang kanyang mga kaibigan mula sa ibang departamento na papasok. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, nakita niya ang awa at pag-iwas. Mabilis silang lumingon sa ibang direksyon, humanap ng ibang lamesa sa pinakamalayong sulok na parabang ang kanyang kabiguan ay isang sakit na nakakahawa. Siya ay isang isla, mag-isa sa gitna ng karagatan ng mga taong dati niyang tinawag na mga kaibigan. Dito niya naramdaman ang tunay na bigat ng kanyang pagkawala, hindi lang ang kanyang posisyon, kundi pati ang respeto ng mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi na niya kaya. Tumayo siya, iniwan ang halos hindi nagalaw na pagkain at naglakad palabas. Hindi na niya kayang manatili sa lugar na yon. Kailangan niyang marinig ito mula mismo sa kanya. Kailangan niyang harapin ang berdugo. Dumiretso siya sa opisina ng CEO. Hindi na siya kumatok. Itinulak niya ang mabigat na kahoy na pinto at pumasok. Nandoon si Marco, nakaupo sa kanyang malaking leather na upuan, abala sa pagbabasa ng isang dokumento. Nag-angat ito ng tingin, walang bakas ng gulat. Tila inaasahan na nito ang kanyang pagdating. "Marco," sabi niya. Ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng sakit. "Paano mo nagawa ito sa akin? Sa harap ng lahat?" Ibinaba ni Marco ang kanyang binabasa at ipinagsalikop ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang mukha niya ay isang maskara ng isang profesional na hindi tinatablan ng emosyon. "Eliana, napag-usapan na natin ito. This is a business decision." "Business decision?" Halos matawa si Eliana sa kapaitan. "O ito ba ay isang personal na desisyon para bigyan ng puwang ang bago mong paborito?" Isang bahagyang pagkislot sa mga mata ni Marco ang nagsabi sa kanya na tinamaan niya ang punto. Ngunit hindi ito natinag. "Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo." Malamig na sagot nito. "Ang nakikita ko lang ay isang department head na hindi na nagpe-perform sa kanyang pinakamataas na kakayahan. Ginagawa ko kung ano ang tama para sa kumpanya." Lumapit si Eliana sa mesa. Ang kanyang mga palad ay nakapatong dito. "Ang kumpanyang ito? Binuo natin ito, Marco. Magkasama. Pawis at dugo ko ang nakapuhunan dito. At ngayon, itatapon mo na lang ako na parang basura?" Tumayo si Marco. Ang tangkad niya ay tila isang pader sa pagitan nila. Tumingin ito sa kanya pababa, hindi na may pagmamahal, kundi may halong awa at inis. "Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo, Eliana. Hindi mo lang nakikita ngayon." Ang mga salitang yon. Ang mga salitang yon ang sumira sa huling piraso ng kanyang pagkatao. Ang pagmamanipula. Ang pagpapanggap na nagmamalasakit pa ito. Tumalikod si Eliana. Wala nang dapat pang sabihin. Ang lalaking minahal niya ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang estranghero. Naglakad siya palabas ng opisina, palabas ng gusali, at sumakay sa kanyang kotse. Ang pag-uwi ay isang malabong panaginip. Pagpasok niya sa kanilang bahay, sa bahay na dati niyang tinawag na tahanan, ang bigat ng lahat ay bumagsak sa kanya. Ang kanyang asawa, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang karera, ang kanyang dangal. Lahat nawala. Sa gitna ng sala, ang kanyang mga binti ay bumigay. Napaluhod siya sa sahig. At doon, sa wakas, bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan niya buong araw. Humagulgol siya. Isang iyak na puno ng sakit, galit at kawalan ng pag-asa. Isang iyak para sa 10 taon na nasayang, para sa tiwalang sinira, para sa buhay na ninakaw. Nawala na ang lahat. Talo na siya. Habang nakasubsob siya sa sahig, nanginginig sa pag-iyak, naramdaman niya ang isang pag-vibrate sa kanyang bulsa.
Ang kanyang cellphone, isang panggulo, isang walang kwentang bagay sa isang mundong gumuho na. Hindi niya ito pinansin, ngunit nag-vibrate itong muli at muli. Sa huli, dahil sa inis, kinuha niya ito. Bubuksan niya sana para patayin nang makita niya ang pangalan sa screen. From Leo, may 3 bagong mensahe. Binuksan niya ang una, ang mga mata ay malabo pa rin sa luha. Tapos na, nahanap ko ang ebidensya ng paglustay ni Isa. May bank account sa ilalim ng ibang pangalan. Binuksan niya ang pangalawa, pero hindi iyon ang pinakamalaking isda. Ang kanyang paghinga ay biglang napatigil. Ang kanyang mga luha ay tumigil sa pag-agos. Binuksan niya ang huling mensahe. Mas importante pa dito, na-recover ko ang isang video file na pinilit niyang burahin ng paulit-ulit. Isang video ng lihim na pagpupulong nila ni Marco, kasama ang CEO ng pinakamalaki nating kakompetensya. Ang mga luha ay natuyo. Habang nakaluhod pa rin sa sahig ng kanilang sala, tinitigan ni Eliana ang screen ng kanyang cellphone. Ang mga salita ni Leo ay kumikinang sa dilim, na parang mga bituin sa pinakamadilim na gabi. Lihim na pagpupulong, kasama ang CEO ng pinakamalaki nating kakompetensya. Hindi na ito tungkol sa isang pusong sinaktan. Hindi na ito tungkol sa isang proyektong ninakaw. Ito ay pagtataksil sa pinakamataas na antas. Ito ay corporate espionage. Ito ay isang krimen na maaaring magpabagsak sa buong kumpanyang binuo nila. Biglang nawala ang lahat ng sakit sa katawan ni Eliana. Nawala ang pagod. Nawala ang kawalan ng pag-asa. Ang pumalit dito ay isang bagay na purong-puro at nakakapasong lamig. Galit. Ngunit hindi ito ang mainit at pabigla-biglang galit. Ito ay isang malamig, kalkulado, at matiyagang galit. Ang galit ng isang general na nakakita ng kahinaan sa depensa ng kalaban. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat kilos niya ay may bagong layunin. Naglakad siya papunta sa kanyang home office. Ang parehong silid kung saan siya umiyak at nagplano. Ngayon, isa na itong war room. Sa kanyang computer, binuksan niya ang bagong file na ipinadala ni Leo. Ang video ay medyo malabo. Tila kuha mula sa isang nakatagong kamera sa isang mamahaling restaurant. Ngunit ang mga mukha ay malinaw. Si Marco, si Isa, at si Mr. Tan, ang kilabot na CEO ng kanilang mortal na kaaway sa industriya, ang Innovatex Solutions. Pinindot niya ang play. Ang usapan ay tungkol sa Phoenix Project. Ibinabahagi ni Marco ang mga detalye, ang kanyang mga ideya, ang kanyang mga plano. Kay Mr. Tan, ipinapangako niya ang mga key personnel mula sa kanyang team. At si Isa, nakangiti sa tabi niya, nagdaragdag ng mga detalye, nagbebenta ng mga sekreto ng Stellar na parang mga murang paninda sa palengke. Ang presyo? Isang mataas na posisyon para kay Marco at Isa sa Innovatec kapag matagumpay na nilang nailipat ang esensya ng Phoenix Project at nasabotahe ang Stellar mula sa loob. Ito pala ang kanilang endgame. Hindi lang nila siya tatanggalin. Susunugin nila ang buong kaharian pagkaalis nila. Pinanood ni Eliana ang buong video ng 3 beses. Walang emosyon. Bawat salita, bawat ngiti, bawat pagkakamay ay tila inuukit sa kanyang isipan. Pagkatapos, nagsimula siyang magtrabaho. Kalmado, methodikal, walang awa. Gumawa siya ng isang bagong folder sa kanyang desktop. Ang pangalan, The Grand Finale. Hinati-hati niya ang mga ebidensya, ang mga CCTV footage ng pagtataksil sa parking lot, ang mga text messages, ang mga email kung saan inangkin ni Marco ang kanyang ideya, ang mga bank statement ng peking account ni Isa, at ang huling pako sa kanilang kabaong. Ang video ng kanilang pakikipagpulong kay Mr. Tan. Bawat file ay binigyan niya ng malinaw na pangalan. Bawat ebidensya ay inayos niya sa isang kronolohikal na pagkakasunod-sunod na bumubuo ng isang kwentong napakalinaw at hindi maikakaila. Gumawa siya ng isang maikli
ngunit makapangyarihang presentation. Simple lang ang disenyo. Ang tanging laman ay ang mga ebidensya na nagsasalita para sa kanilang sarili. Nang matapos, tiningnan niya ang kalendaryo. Sa Biyernes, 3 araw mula ngayon, ang quarterly town hall meeting ng Stellar Innovations, ang pinakamalaking pagpupulong sa bawat quarter kung saan ang lahat ng empleyado, mula sa pinakamababa hanggang sa board of directors, ay naroroon. Ito ay laging naka-livestream sa kanilang mga branch office. Ito ang perpektong entablado. Sa sumunod na 2 araw, si Eliana ay naging isang multo sa opisina. Pumasok siya, ngunit hindi siya nakikipag-usap. Umupo siya sa kanyang mesa, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa malayo. Ang kanyang katahimikan ay nakakabahala. Nakita siya ni Marco at Isa. Nakita nila ang isang babaeng talunan, isang babaeng sumuko na. "Tingnan mo siya," bulong ni Isa kay Marco habang nagkakape sila sa pantry. "Parang kaluluwang ligaw. I think we broke her. Mabuti na rin yan. Mas madali ang lahat." Tumango si Marco. May bahid ng guilt, ngunit mas nangingibabaw ang relief. Mabuti na nga, para wala ng gulo. Sa huling gabi bago ang town hall meeting, umupo si Eliana sa harap ng kanyang laptop sa bahay. Nag-compose siya ng isang bagong email. To Board of Directors, Stellar Innovations, CC, Senior Management Team. Subject: Isang bagong perspektibo sa katapatan. Ang laman ng email ay maikli lang. Mga ginang at ginoo, inaasahan ko ang pagkikita natin bukas sa town hall. Mayroon akong inihandang isang maikling presentasyon sa pagtatapos ng ulat ng Project Phoenix. Naniniwala ako na magbibigay ito sa ating lahat ng isang bago at napakahalagang perspektibo tungkol sa konsepto ng katapatan at integridad sa loob ng ating kumpanya. Lubos na gumagalang, Eliana Santos Reyes. Pinindot niya ang send. Pagkatapos, isinara niya ang kanyang laptop. Dumiretso siya sa kanilang walk-in closet at pumili ng isusuot para bukas. Isang itim na sheath dress. Simple, elegante, makapangyarihan. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng umiyak sa sahig. 2 araw na ang nakalipas. Ang kanyang mga mata ay kalmado. Ang kanyang mga labi ay may bahagyang kurbada. Handa na siya. Ang bagyo ay paparating na. At siya ang bagyo. Kinaumagahan, sa araw ng town hall meeting, maagang pumasok si Isa sa function room para i-check ang lahat. Ang mga upuan ay nakaayos na. Ang sound system ay gumagana. Nang lumingon siya, natigilan siya. Sa pinakaunang hilera, sa upuang laging nakareserba para sa kanya, nakaupo si Eliana. Nakadekwatro ito, may hawak na isang tasa ng kape. Nang makita siya nito, dahan-dahan itong ngumiti. Isang ngiyang ngiti na hindi pa nakikita ni Isa dati. Isang ngiti na walang init, walang kabaitan. Isang ngiti na nangangako ng isang katapusan. Ang function room ng Stellar Innovations ay puno ng enerhiya. Ang mga empleyado ay nagtatawanan, ang mga miyembro ng board ay nag-uusap sa isang sulok. At ang hangin ay puno ng amoy ng kape at tagumpay. Para sa lahat, ito ay isa lamang karaniwang town hall meeting. Ngunit para kay Eliana, na tahimik na nakaupo sa unang hilera, ito ang Colosseum. At malapit nang palabasin ang mga leon. Nagsimula ang programa. Umakyat sa entablado si Marco. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng mga ilaw sa itaas. Binati niya ang lahat, nagbiro, at ipininta ang isang larawan ng isang kumpanyang palaging nananalo. Perpekto, karismatiko, isang huwad. At ngayon, sabi ni Marco, para ipresenta ang mga update sa ating pinakamalaking proyekto, ang Project Phoenix, narito ang ating napakahusay na team sa pangunguna ni Isabel Cruz. Umakyat si Isa sa entablado. Sa gitna ng malakas na palakpakan, siya ay mukhang propesyonal at kumpiyansa sa kanyang suot
na navy blue blazer. Ngumiti siya, isang gamang ngiti na sinanay para sa okasyong ito. Tumabi siya kay Marco, ang bagong power couple ng Stellar Innovations. Nagsimula silang magpresenta. Ang mga slide ay puno ng mga graph at projections. Ang kanilang mga boses ay puno ng kumpiyansa. Habang nagsasalita si isa tungkol sa mga bagong direksyon at mga inobasyon ng proyekto, hindi napigilan ni Eliana na mapangiti ng mapait. Ang bawat salita, bawat ideya na lumalabas sa bibig ni Isa ay nanggaling sa kanyang sariling utak. Ninakaw, inangkin. Natapos ang kanilang presentasyon, nagtayuan ang lahat at pumalakpak. Si Marco at Isa ay nagyakapan sa entablado, isang larawan ng tagumpay. "Maraming salamat," sabi ni Marco. Itinaas ang kanyang kamay para patahimikin ang lahat. "May mga katanungan ba?" Ito na. Ito na ang sandali. Dahan-dahang tumayo si Eliana. Ang kanyang pagtayo ay tila may sariling bigat. Sapat na para makuha ang atensyon ng lahat. Ang palakpakan ay unti-unting humina hanggang sa napalitan ng isang nagtatanong na katahimikan. Tumingin siya hindi kay Marco, kundi sa chairman of the board, si Mr. Delgado na nakaupo sa gitna. "Mr. Chairman, kung maaari po," sabi ni Eliana. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit malinaw, umalingaw-ngaw sa buong silid. "Bago po tayo magpatuloy sa mga tanong, meron lang po akong isang maikling supplementary video. Naniniwala po ako na ito ay magbibigay linaw sa tunay na effective collaboration na naganap sa likod ng Project Phoenix." Nagulat si Marco. Si Isa ay biglang namutla. "Eliana, I don't think this is the proper venue." Simula ni Marco, ngunit pinutol siya ng chairman. "Hayaan natin siyang magsalita." "Marco," sabi ni Mr. Delgado, ang mga mata ay nakatuon kay Eliana. "Sige, Iha, ipakita mo." Tumango si Eliana sa technical booth sa likod. Isang click. Ang malaking screen sa likod ni Marco at Isa na kanina'y nagpapakita ng logo ng Stellar ay biglang naging itim. At pagkatapos, isang imahe ang lumitaw. Isang itim at puting video. Walang tunog. Isang parking lot. Nagkaroon ng bulungan sa mga manunood. Ano ito? At pagkatapos ay lumitaw sila, si Marco, si Isa, at ang halik. Isang sabay-sabay at malakas na paghinga ang narinig mula sa daan-daang taong naroroon. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Sa entablado, si Marco ay natigilan. Ang bibig ay bahagyang nakabukas. Si Isa naman ay napahawak sa kanyang lalamunan na parang sinasakal. Ngunit hindi pa yon tapos. Ang video ay nagbago. Mga text messages ang lumitaw sa screen, malalaki at malinaw para mabasa ng lahat. "Kailangan nating palabasin na pabaya siya. Ako nang bahala." Isang maliit na pagkakamali lang sa report. Tapos na siya. Ang bulungan ay naging mga galit na ungol. Ang mga empleyado ay nagtitinginan sa isa't isa. Pagkatapos ay kay Marco at Isa, na ngayon ay tila dalawang kriminal na nahuli sa akto. Nagbago muli ang screen. Ang email thread. Ang ideya ni Eliana na inangkin ni Marco. "What do you think of? You're a genius. Si Eliana, I don't think she's capable of thinking this big." Ang iskandalo ay naging corporate sabotage. Ang mga mukha ng board members ay naging matigas na parang bato. At hindi pa tapos. Ang mga financial record, ang mga peking invoice mula sa supplier X, ang mga bank statement na nakapangalan kay Isa, ang ebidensya ng pagnanakaw. Hindi totoo yan," sigaw ni Isa. Ang boses ay basag at puno ng pagkasindak. Ngunit walang nakinig sa kanya dahil ang huling video ay nagsimula ng mag-play. Ang malabong video mula sa restaurant. Si Marco, si Isa at si Mr. Tan, ang CEO ng Innovatech. Ang kanilang mga boses ay malinaw na malinaw dahil sa audio enhancement ni Leo. "Ibibigay namin sa inyo ang buong framework ng Phoenix. Ang kailangan lang namin ay ang posisyon. Consider it done.
Welcome to Innovatech. Ito na ang huling dagok, ang pagtataksil sa kumpanya. Sa sandaling iyon, ang buong silid ay sumabog sa galit. Traitor! Sigaw ng isang manager mula sa likod. Walang hiya. Tumayo si Mr. Delgado, ang chairman. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Tumingin siya kay Marco at Isa na parang mga basura. Anong kalokohan ito? Tumagundong ang kanyang boses sa buong silid. Tumingin siya sa head of security na nakatayo sa gilid. Security, ilabas ninyo ang dalawang yan dito. Ngayon din. Dalawang guard ang mabilis na umakyat sa entablado. Si Isa ay humagulgol na, napaupo sa sahig. Si Marco ay nakatayo lang doon, puting-puti ang mukha. Tila isang estatwang gawa sa asin, hindi makapaniwala sa bilis ng kanyang pagbagsak. Habang nagkakagulo ang lahat, habang hinihila ng mga guard si Marco at Isa palabas, si Eliana ay nanatiling nakatayo sa kanyang lugar. Tahimik, kalmado. Pinanood niya ang pagguho ng mundo ng mga taong sumira sa kanya. Walang saya, walang paghihiganti, tanging kapayapaan. Nang matapos ang lahat at ang silid ay naiwan sa isang nakakabiglang katahimikan, naglakad si Eliana papunta sa harap, sa mesang nakalaan para sa mga ehekutibo. Dahan-dahan, hinubad niya ang kanyang wedding ring, ang 10 taon ng pag-ibig at kasinungalingan. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Pagkatapos, marahan niyang ipinatong ito sa ibabaw ng makintab na mesa. Sa tapat ng bakanting upuan ni Marco, isang maliit na tunog ng metal sa kahoy, isang malakas na pahayag. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas. Ang mga tao ay tila dagat na humahati para bigyan siya ng daan. Walang nagsalita. Lahat ay nakatingin sa kanya ng may bagong paggalang, pagkamangha, at marahil ay kaunting takot. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglakad, papalayo sa mga guho ng kanyang nakaraan, at patungo sa isang bagong simula. 6 na buwan. 6 na buwan ang lumipas mula nang gumuho ang mundo sa loob ng function room ng Stellar Innovations. Ngunit sa halip na gumuho, ang kumpanya ay muling bumangon mula sa abo, na parang isang tunay na phoenix. At ang piloto ng muling paglipad na yon ay si Eliana. Nakatayo siya ngayon sa loob ng dating opisina ni Marco. Ang kanyang opisina na ngayon, ang pangalan sa pinto ay nagbago. Eliana Santos Reyes, Interim Chief Executive Officer. Ang mga araw pagkatapos ng town hall ay naging isang malaking unos, mga investigasyon, mga demanda. Si Marco at Isa ay hindi lang natanggal sa trabaho. Naharap sila sa mga kasong corporate espionage at fraud. Ang kanilang mga pangalan na dati iginagalang sa industriya ay naging simbolo ng kahihiyan. Sa gitna ng kaguluhan, tinawag ng board si Eliana. Sa una, ayaw niya. Gusto na lang niyang maglakad palayo at kalimutan ang lahat. Ngunit nakita niya ang takot sa mga mata ng mga empleyadong walang kasalanan, ang mga taong naniwala sa kumpanya, at naramdaman niya ang isang bagong tungkulin. Kaya tinanggap niya. Sa loob ng 6 na buwan, nagtrabaho siya ng walang kapaguran. Binuo niyang muli ang tiwala. Inayos niya ang mga nasirang relasyon sa mga kliyente. Inilunsad niya ang tunay na Project Phoenix na ngayon ay isang malaking tagumpay, at palagi niyang sinisigurong binibigyan ng kredito ang buong team. Tumingin siya sa bintana. Ang pamilyar na skyline ng Makati ay hindi na tila mga lapida sa kanyang paningin. Ang mga ito ay mga saksi sa kanyang lakas. Ang diborsyo nila ni Marco ay mabilis at tahimik. Wala itong laban. Paano pa ito lalaban, gayong lahat ng baraha ay nasa kamay na niya? Ngayon, papunta na siya sa airport, isang mahalagang business trip sa Singapore para makipag-ugnayan sa mga bagong investor. Ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na makakalabas siya ng bansa, hindi para tumakas, kundi para palawakin ang kanyang nasasakupan. Bago umalis, dumaan muna siya sa isang maliit na parke malapit sa kanyang bagong kondo.
Umupo siya sa isang bench, hawak ang isang tasa ng kape. Ang hangin ay sariwa. Ang mga puno ay luntian. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Isang sobre ang dumating sa kanyang mail kaninang umaga. Isang sulat kamay na liham. Kilala niya ang sulat. Binuksan niya ito. Mula kay Marco. Nakakulong ito ngayon, naghihintay ng paglilitis. Eliana, walang araw na hindi ko pinagsisisihan ng lahat. Alam kong huli na ang lahat para sa sorry, pero sasabihin ko pa rin, patawad. Nabulag ako, Eliana. Nabulag ako sa ambisyon, sa takot na hindi ako sapat. Ikaw ang laging bituin. At sa halip na maging masaya para sa'yo, naghahanap ako ng mas maliit na mundo kung saan ako ang magiging araw. Sinira ko ang lahat. Ang ating pagsasama, ang kumpanya, ang tiwala mo. Kung may isang bagay man akong hihilingin, hindi ito ang iyong pagbabalik. Dahil alam kong imposible na yon. Hinihiling ko lang na balang araw, mapatawad mo ako. Hindi para sa akin, kundi para sa'yo. Para maging malaya ka ng tuluyan. Marco, tinupi ni Eliana ang sulat. Dati, ang mga salitang ito ay maaring nagpaiyak sa kanya. Ngunit ngayon, wala na siyang naramdamang galit o sakit. Tanging isang uri ng malungkot na pagtanggap. Hindi niya kailangan ang kanyang paumanhin para maging malaya. Malaya na siya. Naglakad siya papunta sa isang basurahan sa gilid ng parke. Pinunit niya ang sulat sa maliliit na piraso. Pinanood niya ang mga ito habang nahuhulog na parang mga dahon sa taglagas. Isang simbolikong pagtatapos sa isang kabanata ng kanyang buhay. Sa airport, habang naghihintay sa kanyang boarding call, naramdaman niya ang isang kakaibang kagaanan. Wala nang bigat ng pagtataksil. Wala nang anino ng nakaraan. Ang sarap pala sa pakiramdam na mag-isa. Isip niya. Hindi malungkot, kundi buo. Biglang nagring ang kanyang cellphone, isang numero na hindi nakarehistro sa kanyang contacts. Sa una, nag-atubili siyang sagutin, ngunit may nag-udyok sa kanya. Sinagot niya ito. Hello. Hi, is this Miss Eliana Santos Reyes? Isang magalang at malalim na boses ng lalaki ang narinig niya mula sa kabilang linya. May kaunting halong foreign accent. Yes, speaking. Who is this? My name is Julian. I'm a headhunter from an international tech firm, sabi ng lalaki. I hope I'm not disturbing you. Narinig ko lang po ang pangalan ninyo. Sabi nila, you're the best in the business right now. Isang ngangiti ang sumilay sa mga labi ni Eliana. Isang tunay, walang halong kapaitan, at puno ng pag-asang ngangiti. Tumingin siya sa labas ng malaking bintana ng airport sa mga eroplanong naghahandang lumipad. Tell me more, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng kumpiyansa at pananabik sa kung ano pa ang darating. Ang kanyang flight ay tinawag na. Tumayo siya. Hila-hila ang kanyang maleta at naglakad patungo sa gate. Papunta sa Singapore, papunta sa hinaharap, papunta sa isang bagong kabanata. Ang kwento niya ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Doon pa lang ito tunay na nagsisimula. At dito nagtatapos ang kwento ng muling pagbangon ni Eliana. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata. Mula sa unang patak ng luha hanggang sa huling hakbang patungo sa bagong simula, naramdaman ko ang inyong presensya. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa pinakamadilim na sulok ng sakit at pagtataksil. Ngunit isa ring paglalakbay patungo sa liwanag ng pag-asa at pagpapatawad sa sarili. Nais kong iparating sa pamamagitan ni Eliana na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo maghiganti, kundi sa kung paano tayo muling bumubuo ng ating mga sarili mula sa mga pinagdaanang pagkasira. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanyang kwento na kahit sa pinakamatinding unos ng buhay, palaging may pagkakataong sumikat muli ang araw, na ang pag-ibig sa sarili ang pinakamahalagang pundasyon
bago nating ito maibigay sa iba. At ang pinakamatamis na tagumpay ay ang kapayapaang matatagpuan, hindi sa pagbagsak ng iba, kundi sa sarili nating pagtayo. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong kwento ng buhay at pag-ibig. Ano ang masasabi ninyo sa paglalakbay ni Eliana? Huwag mag-atubiling iwan ang inyong mga komento. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Nagmamahal, kwento at kilig.